pasyente ngayon. GLX yan, Toyota. Ayan, Toyota yan na Camry. So ang problema nito, so ayan, ang problema natin ito, na-diagnose natin to na yung compressor nito na aircon. So may problema na, no? So ang procedure na ginagawa namin dito, kukunin muna namin yung old freon niya para ibalik na lang natin, no? So yun ang ginagamit namin machine na yun, so, para hindi masayang yung freon niya. So pero yun lang is dito yung ginagamit natin na sa tapo na, i-waste na natin yun. Importante makuha natin muna yung kanyang freon, no? Tapos ibalik natin. So yun, so dun pupunta yung langis na yun, may langis kasi yan, compressor natin. So higupin natin yan para matanggal, tapos palitan natin ng bago. So ganun muna yung procedure namin, no? So ayan, pakita ko sa inyo kung paano mag-replacement ng aircon. So Toyota to na Camry. So step by step tayo para may guide kayo, para kung kaya nyong palitan natin. Ano lang natin yung may tensioner lang naman to, itong belt na to. Yan, may tensioner naman yan. Yan lang natin yung tensioner niya para malumuwag yung belt niyan, para matanggal natin yung belt. Kasi may belt yung alternator at saka yung kanyang compressor, no? So yun, so nilagay na natin yung hose na yun. So yun, pinihit na ng kasama ko. Babacuumin natin yan, kukunin natin yung lumang niya. So ayun po, makina ng Camry dito, no? Yan po siya kalaki, 4 cylinder head yan. So yan, BBTI yan, dual BBTI siya. So yun lang po muna yung ating procedure ngayon. So yan, sa pinabacuum na yan, gupin natin yan, siguro more or less 5 minutes yan. So pass forward tayo. Ito nyo, yan ang nagpapalamig sa ating sasakyan. Malig lang yan, pero baka kaya nyo palamigin yung laki nito. Yan laki na yan, yung buong loob ng sasakyan natin. Kahit mainit, hindi tayo maiinitan. So ito po yung nagtatrabaho, no? So ayan, ito na, nahugot na natin, no? So yun, may dalawang supply lang siya ng ito lang. Yun, tatanggalin nyo to para mailagay natin yung hose nya, yung in at saka out nya, no? Yan, tapos may dalawa lang siyang supply na wire. Yan. So denso ang tatak nito. So yan, denso po yung nakuha ni sir. Made in Japan naman siya. Second to the class siya. Pangalawa siya sa, okay naman siya para sa akin, okay siya. Denso ang tatak niya. So meron pang mas original po dito sa mga ganitong klase, no? So ang kilo niya ay 2 kilo. 2 kilo sa dasa, John. So yan lang po, yan ang bolt niya, yan. May 4 na bolt yan, yan, 1, 2, 3, 4. So ilang ba mong babaklasin natin yan, no? Pag-tap natin dun. So yun, main tensioner, yun, yung tensioner niya, yun. So ito to. Ito, sinabitan ng gabi na to, yun. Yun po yung tensioner na yan. Gamit lang kayo ng gabi niya, ng back rings, para mabunot natin yan. Tapos i-up natin yan para matanggal natin yung doon. So ito na, ihigop na yung So ito na. So oil drain, yan, di-drain na. Tapos na i-drain yung kanyang freon. So yung oil naman, so i-waste na natin siya. So yun, mapatak na yung yan. Kita nyo gumagalaw yung langis. So yan na, bini-waste na natin. So yan na. Tapos iaangat natin sa mamaya. So yan, tatanggalin natin itong cover na to. Ayan. So gist lang po yan para makuha natin yung lumang compressor niya, kasi so ang position niya ito, yan, medyo sasagabal siya. So tanggalin lang natin yung cover na yan para maalwan yung pagtatrabaho natin.
So may ito, medyo luma na. So may mga ano yan, ganito yung kadalasang mga ginagamit clip. So ito hindi na. So, made in Italy na yung ginamit niya. Tali na. So yan. Ito lang yung clip niya. Screw. So yun, nahati pala to. No? Yun. Pwede natin siyang kalahati lang yung ano natin. Huwag natin yun. So yan, para maalwan. O, yan. So yun na. Boom! So ito na yung compressor natin. So medyo masikip ng kaunti, no? So ito yung masakit dito. So nabanggaan na pala to. Hindi niya pinaayos yung ano, no? So dukutin siya. Nasim down. So yun ang position niya. So wire po na yung tanggalin natin. So ito yung wala ng hangin. Natanggal na natin yung hangin. Natanggal na natin si Freon oil. So free na siyang baklasin yan. So, madali naman tong madaling mahirap. So, medyo tukutin nga lang siya. So yung 12 lang naman yung size niya. So yun. Hirap yan. So dosage is yung kanyang ano, 12 yung kanyang compressor ngayon. Iniisip ko sa natin padadaanin yung compressor nito. Parang hindi yata sa natin palulusutin to. Mariosep. Pasubo yata kami dito. Maybe here? Down? Ayan, pass forward muna tayo guys. Bigyan ko kayo ng tip na so back rings ang gamitin natin. So yan, natanggal na natin yung mga lock niya, no? So kung meron kayong ganitong tools, mas mainam yung ganito. Automatic to na mga padukot natin. So automatic yan. Yan, ganyan po yung itsura niya. So napaka goods na gusto mga tools na to. Yan. Yan hanggang 18, 19 ang ano natin yan. Automatic po yan. Yan, left and right po yan. Pero wag niyo po iporsa to kasi ano to, gamitan muna natin na back rings bago natin sa pag lumuwag na saka natin siya gamitan ito. No? Yan, ganda po yung tools natin na ganito. Kung meron po tayo mga pang workshop talaga yan. Yes sir. So yun, natanggal na natin yung isang hose ito. Yan sa aircon. So okay na siya. So parang walang choice kundi magluluwag tayo nito para makuha natin yung compressor na luma at mapalitan natin yung may lagyan natin yung bago, no? So ito lang naman yan, dalawa dito. Yan. So para matumumba lang ito, tutumbahin lang natin para magka-space lang tayo siguro. So pag-aralan muna na namin kung ano yung mas mainam, pinakamabilis na epektibo, no? So kaya naman natin yan. So yan, wala tayong choice. Hindi ang re-remove natin to.
dukutin na natin sa baba ang maaluan. So, madudukot natin. So, tutumba na lang siguro natin. Kuha natin yung dito. Ito lang naman yung clip eh. Habal. Yung problema pag mga dukutin na. So yun, tinanggal lang natin dito yung mga bolt. Dalawa. Tapos dito. Yan. Tsaka dito, ito, yan. Tanggalin nyo lang yan. Para makuha natin ito. No? Tapos lalabas na yung ano yan, cover lang naman to dun sa radiator niya, no? Yan. So, yung sinasabi ko sa inyo, kailangan nyo ng gis na ganito. So, automatic siya. Aluan siya, ganyan. So yun guys, wala tayong choice. So tinanggal na natin siya dito. Tinanggal natin to dito para may atras natin siya, pati yung isang ano niya, yung isang hose niya doon sa radiator. Yan. So yun. Ayun, take. Oh, take. So, ayun. So yun, dinudukot na. So ito yung pinaka part ng masakit sa mekaniko, no? Yung mga pagdukot-dukot natin na ganyan. So tumutulo yung tubig. So mainit. At thermostat. Kumaya. Parang. So yun, yung problem. So yun, dinukot na ulit. So yan, try, take 2. Try, dukot. So parang walang choice kundi ang remove pa natin talaga ang radiator. So, aywa. Harara. Sila part of job. So yun. Kasi ang mahirap dito pag rush yung trabaho, ayan, paso ka talaga. We have the oil drop here. So yan, check natin. So same same position. Same position. Same yan, check upin natin. Parehas talaga siya. Same, right? Okay na yan. Hindi ko na sa inyo na video kasi tumulong na tayo, no? So dito lang namin siya pinadaan sa ibabaw. So mas better yung brakes na to. Yan, tanggalin natin. Yun, sa ilalim na yung bago niyang compressor, nilagay na namin. So may guide naman yan na bolt. Hingal ako dun So yun, gina-engage niya na. So yun. So ayan na yung bagong compressor niya. Yan, kinakabit na natin. So yun yun. So nahirapan siya. Hindi niya maisentro. Wait lang. Naman natin ito to. Nasa kamay kong ito yan. May guide naman siya yan. May guide
No. So, yun yung kakabit nyo dyan. Ito na double. Ano wire? Yun. Yung mga bolt mo. Yan. Pantayin nyo lang. Tapos yung isa, yung kakabitan niya. So, ito yun. Ito yun. Dito nyo muna papapasukin yung isa. Ito na double. Ada sa gear. Ada glass. 12. Ada asyara. Pagalitan ko tuloy siya. So, yun. Yun lang yung bagong compressor niya. Yung mga position niya. So, yun. So, dito natin siya pinadaan. So, technique na ginawa namin. So, tinanggal na talaga yung dalawang hose. Yan. Tapos itong cover niya dito. Yan. Yung aming tinanggal na. No? So, tinapon na namin yung tubig niya. Tubig lang naman. So, palitan na lang natin ang kolan. Mas better pa ulit na ilagay. So, yun. So, hand-tied. So, yun. Fast forward ulit tayo. Sa pagkakabit natin naman. Karirin nyo yung apat na 12 na yan kasi ginamit ng higpit yan. Hindi pwedeng sensya na kayo nadagin yung camera. Ayan. So kinakabit nyo na yung hose ng ating isa. So yan. So hindi na kami nagpalit ng o-ring. So yun. Ikabit nyo na yung supply ng aircon. Ayan yung hose na yan. So tinatap naman natin yung wire. So wire na yung tinatap natin. So ayun na, yun na yung ano natin. So isang hose na lang. Tapos pipix na natin to. Ito na lang, pipix. Tapos balik na lang tong hose. Okay na tayo dyan. So fast forward tayo. So tulong tayo. Ito pala, no? So ito na medyo na-damage na siya. So pagka ganito na yung ano natin sa thermostat. So ito yung thermostat, no? Ito yung thermostat natin. So napakahalaga din ito sa sasakyan natin. So pag uminit yan, mag-o-open yan. So napansin ko lang dito, kahit malamig na siya, no, nakabukas na rin siya. Hindi niya na masyadong maisarado. So dapat yan, walang lalabas na ano diyan. Pag malamig na yan, so position yan, ito sa loob papasok na ganon. So papaganon ang position niya. So ito, pag uminit to, so tutulak niya yan, ito. Hihilain niya yan. Hindi pala tutulak tama, hihilain ito yan. So mag-o-open dito tayo. Papasok yung malamig na tubig. So pag nadaanan to ng malamig na tubig, so magko-close naman siya. So habang umaandar yung ano, so ganun lang rotate nun. Papasok lang yung malamig, so isasarado niya. No? At pagka mainit na uli, bubukas uli siya, kukuha siya dito ng yung pinalamig ng fan ng radiator. So ipapasok na uli sa makina, no? No, ganun lang po yung trabaho niya. So ito yung papasok, ayan, lalabas, papasok doon, labas, pasok, ayan. So ito, kung ako yung ano nito, si sentensya, gusto kong palitan na to. Pero sa medyo alanganin tayo sa oras. So ang gabi na rito sa Saudi. So wala na tayong mabibilihan nito. Next time na lang, balik na lang muna to. So kita naman natin, no, na medyo damage na yung goma niya. So ang naisip ko na lang, tapalan na lang natin ito. So no. So yung pag bumaklas tayo nito, yan, ng mga ganito rin. So mas better na ibalik natin, pagbalik natin, lagyan natin siya ng silicone. Lagay ng silicone, guys, dito po sa loob. Yan, dito natin siya lalagyan para silicone natin dito sa loob yan para walang leaking, no? So yun. Put here. Miya para hindi siya magli-leaking. So yun, babalik na tayo unti-unti ng hose, no? So para ano siya.
So, yun, tinanggal niya, goods din yun, yung idea niya, tanggalin niya yung mga lumang silicone na nakalagay doon sa pinagpapatungan ng thermostat para hindi siya mag-leaking, no? Goods yun. Goods na goods yung idea na yun. So, yun. So, kapag ang isa yan sa nagko-cross din ng overheat, yung pinakita natin kanina na thermostat na yun. So, kapag ang balance po, ang troubleshooting naman natin, paano natin malalaman na okay pa yung thermostat natin? So, isa po yan, no, na kapag uminit na yung temperature natin doon sa dashboard, makita natin na mataas na yung temperature, parang tipo mag-overheat na. So ito, kapain nyo lang po ito dito sa taas, tsaka doon sa baba. Kailangan pantay po yung init niya, no? Kapag malamig po sa baba, means na hindi na at mainit dito, means na hindi na siya nagmamalfunction na yung thermostat natin. So yun. So maliit lang yan pero malaki po yung tatrabaho niyan, no? Maliit lang yung pyesa na yan pero maring isa rin yan sa makadamage ng makina natin. So huwag natin siyang i-smallin. Maliit lang siya pero malaki din yung papel na dito sa makina, yung thermostat natin na yan, no? So kung tatanungin nyo ako kung pwede nating wag na tayong maglagay niyan, para sa akin mas better po meron po tayong ganyan, no? Kasi po mas maganda ang may thermostat kasi nami-maintain niya po talaga yung init at lamig ng makina natin, no? So yun, so pagkakabit natin yan, ayun, so hindi ko na masyadong matutukan kasi masikip na masyado ron, ayun. So ganun lang, isolpak nyo lang siya, yun. Tapos may ano naman siya, meron din naman kayo maliligaw dyan, yun. Iunan nyo lang yung mahaba, yun. Ano lang yung mahaba, pinakapit nya yung matilo sa harapan. So yun, so pasigpitan nyo na, dalawang tornilyong gis lang yan, dalawang tornilyong gis lang po yung pagkakabit nya yan. So yan lang po yung kita lang natin. Kung mayroon tayong ganitong gamit, napaka ito, goods na goods sa akin tong tools na to, no? Gis, kahit napaka ano to, sa mga tukutin, yan, left and right po yan, para siyang automatic socket din. Ganda po nito, no? Ako'y magpo-provide din ng ganito, bibili rin ako ng ganito pang uwi sa Pinas. Kahit tricycle lang yung ginagawa natin, goods na goods pa rin yan. Yun. So, paghihigpit naman po natin yan at yan, sa lock ay ano ng thermostat, huwag masyadong karirin kasi plastic yan. Doon sa ating D12, yung 12 natin na 12 mm na lock nung ano, yung yung pinaka-lock na compressor natin, yun karirin yun. Pero dito wag masyado kasi plastic po yan, may tendency pumutok yan. Yan, hinay lang, taas baba ang higpit, parang sabayan siya para sabay ang lapat, no? So yun, okay na siya. So dito naman tayo sa ibabaw sa video na ito, ano? So tapos tayo, fix na natin lahat, no? Maliban na lang sa cover niya sa ilalim, ayun. So take more water, take one. Ayun, at maglalagay na tayo ng crayon. So I hope na okay. Green, we have the another side. So yan. So yun, naglalagay na rin tayo ng tubig sa radiator para mapi para bade rakip pada bade sukol. Bade check pitare pada bading bubbles bara. Ayan. Yun na, maglalagay na tayo ng crayon.
So, so I hope na okay siya, no? Na wala tayong ang problema na. Sana mapalamig na natin yung ano ni sir, no?